Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Yuichiro Hanma at pag-uusapan natin ang naging buhay ng ama ng pinakamalakas sa mundo nila Baki. Si Yuichiro Hanma ay ang ama ni Yujiro Hanma at lolo nila Jack at Baki Hanma. Siya lang ang nakatalo sa hukbo ng United States bukod kay Yujiro. Kinalaban niya ang buong puwersang militar ng United States sa isang isla ng Okinawa noong World War II na kung saan ay mag-isa niyang tinalo ang 2,000 Amerikanong sundalo sa pamamagitan lang ng isang teknik. Binansagan siyang demonyo ng mga sundalong Amerikano. Si Yuichiro ay may nakakasindak na tindig, may tangkad na 5 feet 10 inches, itim ang buhok, siya ay may malaki at solid na katawan at malapad na balikat. Napakamaskulado nito at may ilang nagsasabi na halos hindi ito tindig ng tao. Kadalasan siya ay nagtataglay ng ngiting nababagot at ang kanyang itim na buhok ay naka-ponytail. Siya rin ay isang eksperto sa judo. Natural sa mga Hanma, siya ay nagtataglay ng simbolo ng demonyo na makikita sa back muscles nito. Siya rin ay may tinatawag na cauliflower ears, resulta ng napakaraming laban sa larangan ng grappling. Ang suot niya sa pakikipaglaban ay simple lang. Naka-drawstring shorts, walang damit at nakapaalamang. Ang ugali ni Yuichiro ay hindi masyadong nailathala, ngunit base sa ibang mga karakter ng Baki at mga limitado nitong appearance sa manga at anime, inilarawan siya ni Mitsunari Tokugawa bilang malaking kabaliktaran ni Yujiro. Siya ay nagtataglay ng kabaitan at pagiging suportado sa kanyang apo na si Baki nung naglaban sila ni Yujiro. Si Yuichiro ay nagtataglay din ng mahinahon at carefree na ugali, kaya naiinis si Yujiro kay Baki noon dahil tinataglay din ni Baki ang ganoong ugali. Ngunit kahit mabait, si Yuichiro ay may kapasidad din maging walang awa at ipinakita niya ito sa laban ng Okinawa na kung saan ay grabe ang pinsalang ginawa niya sa mga sundalong Amerikano, pinilipit na leeg at baling mga buto. Isa ito sa pinakabyolenteng pagpapakita ng lakas, ngunit ito ay ginawa niya lamang dahil sa pagsakop ng mga sundalong Amerikano sa Okinawa. Sa mga huling yugto ng World War II, si Yuichiro ay nakatira sa isang maliit na isla sa Okinawa Region ng Japan nang nagsimulang mag-invade ang hukbong militar ng United States. Nagawang ubusin ni Yuichiro ang buong platoon ng mga Amerikanong sundalo gamit lamang ang mga kamay nito habang nakakaiwas sa naval at aerial bombardment. At umabot sa puntong si Major General James, ang taong in charge sa operasyong ito laban kay Yuichiro, ay nag-request sa paggamit ng atom bomb upang patayin ang nag-isang tao na ito dahil ang mga konbensyonal na mga sandata ay hindi epektibo kay Yuichiro. Maya-maya ay bigla ang sumakay si Yuichiro sa Navy flagship, ang USS Iowa, at agad pinatay si Major General James sa pamamagitan ng paghagis nito sa mismong deck ng battleship, at sa sobrang lakas ng impact ay tumagos ang katawan nito sa deck. Agad pinalibutan si Yuichiro ng 2,000 sundalong Amerikano na laman ng lulan ng barko. Bakamat marami sila ay hindi natinag si Yuichiro, biglang dumakma ng sundalo si Yuichiro at mabilisan itong hinagis paikot sa katawan niya ng sobrang bilis. Ginawa niyang pananggalang ang katawan ng sundalo. Dahil dito ay tinawag nila ang teknik na yon dress dahil parang nakasuot si Yuichiro ng dress kapag hinahagis ang kalaban ng mabilis balibot sa katawan nito. Ngunit pinabulaanan nito ni Yujiro at ang tamang pangalan ng teknik niya ay Guys. Ngunit regardless sa pangalan ng teknik, takot na takot pa rin ang mga sundalo at nagsialisan sila sa battleship. Ang iba pa ay tumalon papuntang dagat at lumangoy palayo. At napagtanto nila na ang pumatay sa kanilang superior ay hindi kayang mapatay ng pangkaraniwang mga armas lamang. Si Yuichiro ang kauna-unahang tao na sumagupa sa hukbong militar ng United States gamit lamang ang kanyang mga kamay at nanalo. Ang gawaing ito ay nasundan lamang pagkatapos ng 20 taon nang si Yujiro naman ang tumalo sa hukbong militar ng United States sa kasagsagan ng Vietnam War
Sa istorya ng Bakigaiden Kenjin, nakasalubong ni Yuichiro ang isang dismayadong Doppo Orochi. Kinumpronta siya dahil sa sinadya niyang magpatalo sa laban nila sa isang pro wrestler na si Rikigozan. Lingid sa kaalaman ni Doppo ay kaya ito nagpatalo ay dahil sa salapi. Alam ni Doppo na kayang-kaya ilagan ni Yuichiro ang mga atake ni Rikigozan at ang hula nito ay kaya hindi iniilagan ni Yuichiro ang mga atake ay sobrang hina ng mga ito at hindi worth it ilagan. Pero kahit ganoon ay dismayado si Doppo dahil nadungisan ang pride ng Japanese martial arts sa pagdive ni Yuichiro sa laban. Bagamat ganoon, natuwa si Yuichiro dahil may isang nakapansin ng tunay na lakas niya, dinakma ni Yuichiro ang damit ni Doppo upang tanunin na ano ngayon at gagawin mo. Rumisponde si Doppo at dali-daling hinubad ang coat nito at biglang sinipa si Yuichiro sa panga. Nabigla siya sa sipa at patawan niyang sinabi na baka nabasag niya ang panga ni Yuichiro. Dineklara ni Doppo na aayusin niya ang gusot na ginawa ni Yuichiro at ibubulgar ang pangdarayang ginawa ni Rikigozan. Trivia: ang karakter na si Yuichiro Hanma ay binase sa totoong judoka at wrestler na si Masahiko Kimura at si Rikigoza din ay may totoong taong counterpart na si Rikidozan. Kung iko-konsidera natin ang history ni Kimura, may laban sila noon na nagpatalo siya ng sadya dahil kinailangan niya ng salapi upang maipagamot ang may sakit nitong asawa. Kung nagustuhan niyo po ang aking content, please like, share and subscribe. Take care po and God bless.